Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, ika-8 ng Agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Habakuk. Hindi ba't ikaw ay walang hanggan, o Panginoon, Diyos na kabanal-banalan at walang kamatayan? Itinaraga mo ang mga taga-Babilonya upang kami parusahan, o batong matibay. Inilagay mo sila upang kami pahirapan. Ikaw ay banal, ayaw mong tumingin sa kasamaan. Hindi mo matatagalang tingnan ang kalikuan. Bakit mo pinayagan ang mga taksil? Bakit mo pinababayang apihin ang mga taong higit na matuwid kaysa kanila? Ginagawa mo ang mga tao na parang mga isda sa dagat, gaya ng mga nilikhang gumagapang na walang namamahala sa kanila. Inihaahon mo sila sa tubig sa pamamagitan ng bingwit, hinuhuli ng lambat at pinagsasama-sama, pagkatapos nagdiriwang sila at nagsasaya. Kaya't nag-aalay siya ng mga handog maging sa kanyang lambat at sinusuod niya ito ng mabangong kamangyang, sapagkat dahil dito'y nakapamumuhay siyang maginhawa at laging masagana ang kanyang pagkain. Magpapatuloy ba siyang gumamit ng tabak at walang awang papatay habang panahon? Ako'y tatayo upang magbantay at lalagay ako sa ibabaw ng kuta upang marinig ko kung ano ang kanyang sasabihin sa akin at kung ano ang isasagot niya sa aking daing. At ito ang tugon ng Panginoon. Isulat mo ang pangitain, isulat mong malinaw sa mga tapyas ng bato upang madaling mabasa at ibalita sa lahat. Sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon upang maganap ang pangitain, mabilis na dumarating ang wakas. Hindi ito maliliban, ngunit tiyak na magaganap. Kung ito may nagtatagal, masdan mo, ang hambog ay mabibigo sa kanyang kapalaluan, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, tanang sayo dumudulog ay tunay na nalulugod. Dapat kilalaning haring walang hanggan itong Panginoon. Kanyang itinatag yung kaniyang trono upang doon humatol. Ang pamamahala niya sa daigdig, pawang naaayon sa makatarungan niyang pagpapasya bilang isang hukom. Tanang sayo dumudulog ay tunay na nalulugod. Ikaw, O Poon, ang tagapagtanggol ng api-apihan sa gitna ng gulo at mga panganib ay kutang matibay. Lubos ang tiwala ng kumikilala sa iyong pangalan, sapagkat wala pang dumulog sa iyo na iyong tinanggihan. Tanang sayo dumudulog ay tunay na nalulugod. Suubin ng awit ng hari sa Sion, ang Diyos na dakila. Ang ginawa niya ay ating ipagbunhi sa lahat ng bansa. Ang nahihirap ay hindi nawawaglit sa kanyang gunita, at ang nagpapahirap sa kaawa-away kanyang sinusumpa. Tanang sayo dumudulog ay tunay na nalulugod. Aleluya, aleluya! Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Aleluya, aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, lumapit ang isang lalaki, lumuhod sa harapan ni Jesus at ang sabi, "Ginoo, mahabag po kayo sa anak kong lalaki. Siya po'y himatayin at lubhang nahihirapan kung sinusumpong, sapagkat madalas siyang mabuwal sa apoy o kaya'y mahulog sa tubig. Dinala ko na siya sa inyong mga alagad, ngunit hindi nila mapagaling." Sumagot si Jesus, "Lahing walang pananampalataya at matigas ang ulo. Hanggang kailan dapat akong manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan?
Dalhin ninyo rito ang bata. Pinagwikaan ni Jesus ang demonyo at lumabas ito, at ang bata ay gumaling agad. Pagkatapos ay lumapit ang mga alagad kay Jesus at nagtanong ng walang ibang nakaririnig, "Bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo?" Sumagot siya, "Dahil sa kaliitan ng inyong pananalig. Sinasabi ko sa inyo, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, 'Lumipat ka roon,' at lilipat ito. Walang bagay na hindi ninyo mapangyayari." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.